Magandang araw! Gusto mo bang malaman at matutunan ang nilalaman ng homeroom guidance para sa ikaapat na baitang sa unang quarter at unang module na may pamagat na The Real Me? Tara, panoorin mo ang video na ito. Gabay sa mga magulang o tagapag-alaga. Isinulat ang module na ito upang gabayan ang inyong anak o alaga na linangin ang kanyang aspetong pansarili at pakikipagkapwa, akademiko at karera. Dinisenyo ito para sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan, bilang tugon sa direktiba ng pagkansela ng face-to-face class dulot ng pandemyang COVID-19. Makatutulong ang araling ito upang mas makilala ng mag-aaral ang kanyang sarili tungo sa paghubog ng kanyang pagkatao. Kahit wala siya sa paaralan dulot ng krisis na ating kinakaharap, maaari pa rin niyang mapalago ang kanyang mga katangian o kakayahan at mapangibabawan ang kanyang mga kahinaan. Malaki ang gampanin ng mga magulang upang mapagtagumpayan ang mga gawaing nakalatag dito. Kakailanganin ng mag-aaral ang inyong patnubay at gabay. Maaaring may mga pagkakataong humingi ng tulong ang mag-aaral sa pagsunod sa mga tagubilin at pagsagot sa mga tanong sa bawat bahagi ng mga gawain. Hinihiling na kagawaran ang inyong suporta at pakikiisa upang matagumpay niyang maisakatuparan ang bawat bahagi tulad ng mga sumusunod. Una, maaaring gawin ng mag-aaral sa loob ng 2 linggo ang mga gawaing nakapaloob dito. Pangalawa, nangangailangan ng panulat at papel sa bawat bahagi ng module na ito upang masagutan ang mga gawain at katanungan sa processing questions. Pangatlo, tiyaking sasagutin niya ang bawat bahagi ng tapat. May 5 gawain at 2 set ng processing questions ang module na ito. At pang-apat, pagsama-samahin sa iisang folder na may fastener ang mga gawaing isinulat niya sa papel. Ito ang magsisilbi niyang portfolio sa kanyang homeroom guidance activity. Ang pinakahuli, siguraduhing maipapasa niya ang kanyang portfolio sa petsang itinakda ng kanyang gurong tagapayo. Para naman sa mga mag-aaral, ang module na ito ay dinisenyo para tulungan kayong mas higit na makilala ang inyong mga sarili. May mga gawain dito na makakatulong sa inyong matuklasan ang inyong mga kakayahan, interes, kalakasan, kahinaan, at mga pagbabago sa inyong sarili na inyong mararanasan. Matututunan nyo rin kung paano mapagtagumpayan ang inyong mga kahinaan. Maaring hindi ka marunong kumanta o sumayaw sa mga oras na ito, pero tandaan mo, hinuhubog para sa iyong ikauunlad. Kahit na ikaw ay nasa bahay lamang, maaari mong matuklasan ang mga bagay tungkol sa iyong sarili. Kilalanin mo muna ito at pagkatapos ay ugaliing magsanay. Inaasahang matatapos mo ang module na ito sa loob ng 2 linggo. Mayroong 6 na gawaing binigay sa inyo para pagsanayan at kumplituhin. Ito ang mga sumusunod. Let's try this. Ito ang makakatulong sa inyo upang maging handa ka sa iyong mga matututunan. Let's explore this. Ito naman ang iyong mga magiging gabay sa mga kailangan mong matutunan. Keep in mind. Ito naman ang mga magbibigay ng aral sa inyo sa mga bagay na dapat niyong matutunan at unawain. You can do it. Ito naman ay makakatulong sa inyo para magamit mo ang iyong mga natutunan sa inyong mga gawain sa araw-araw. What I have learned. Dito naman ay magkakaroon ka ng mga pagsusulit
sa iyong mga natutunan. Share your thoughts and feelings. Ito naman ang makakatulong sa inyo para inyong ipahayag ang inyong mga naiisip, opinyon at nararamdaman. Siguraduhing binasa mo, pinag-isipan, sinunod, at nag-enjoy ka sa bawat gawain na ipinapagawa sa inyo. Maging masaya ka, maging ligtas at manatiling malusog. Sa dulo ng module na ito, ikaw ay inaasahang una, makikilala mo ang mga pagbabago na iyong mga nararanasan. Pangalawa, matutukoy mo ang pagkakaiba sa mga angkop at hindi angkop na gawin mo sa pagpapahayag ng inyong nalalaman, nararamdaman at paniniwala. At pangatlo, mapapahalagahan mo ang mga pagbabago ay bahagi lamang ng iyong paglaki. Ang gawain na ito ay para sa una at pangalawang linggo ng unang markahan. Ito ay gagawin mo sa loob ng 120 minuto. Kinakailangan mo ng papel, lapis o kaya naman ay ballpen. Napapansin mo ba ang mga pagbabago sa iyong katawan? Maaari mo bang ikumpara kung paano ka nagre-react sa isang sitwasyon noong ikaw ay nasa unang baitang pa lamang at ngayon na ikaw ay nasa ika-4 na baitang na? Ang tawag sa mga ito ay mga pag-unlad na pagbabago na maaari mong maranasan habang ikaw ay lumalaki. Ngunit, kailangan mong matutunan kung paano pangasiwaan ang iyong sarili habang ikaw ay dumaraan sa mga pagbabagong ito. Tandaan mo na mayroon kang oras at ibang paraan para matuklasan mo ang tunay na ikaw. Ipagmalaki mo kung ano ka at kung ano ang kaya mong marating. Gawin natin ito. Sa bahaging ito, mayroon kang 20 minuto para gawin ang gawaing ito. Ang tawag dito ay time travel. Kinakailangan mo ang isang malinis na papel at kopyahin ang table na nasa ibaba. Sa unang column ng table na ito ay isusulat mo ang grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Sa sumunod na column ay physical changes o yung mga pagbabagong pisikal na iyong nararanasan. Sa pangatlong column ay ang iyong mga kakayahan. At sa panghuling column ng table na iyong ginawa ay ang iyong mga interes o yung mga gusto mong gawin sa bawat baitang na iyong pinagdaanan. Halimbawa, isipin mo ang iyong itsura noong ikaw ay grade 1, grade 2, at grade 3. Yun ang ilalagay mo sa bahaging physical changes. Ipapakita mo rito kung paano nagbago ang pisikal mong anyo. Sa skills naman o kakayahan, ilalagay mo naman kung ano ang iyong kayang gawin nung ikaw ay nasa grade 1, grade 2, grade 3, at grade 4. At sa dulo naman, ay isusulat mo yung mga gusto mo o yung mga interest mo nung ikaw ay grade 1 pa lamang, grade 2, grade 3, at ngayon na ikaw ay nasa grade 4 na. Kailangan, kumpletuhin mo ang table na ito. Pagkatapos, ay sasagutin mo ang mga processing questions na ito. Kinakailangan mo ulit ng malinis na papel. Ang unang tanong, ano ang masasabi mo sa time travel activity na iyong ginawa? Pangalawa, ano ang iyong mga nakitang pagbabago
simula nung ikaw ay nasa grade 1 pa lamang at ngayon na ikaw ay nasa ika-4 na baitang na? At pangatlo, ano ang mga naramdaman mo sa mga pagbabagong ito? Let's explore this. Mayroon kang 20 minuto para sagutan ang gawain na ito. Ang tawag sa gawain ito, it's me. Kinakailangan mo ng isang papel at lalagyan mo ng bilang 1 hanggang 10. Kung sa tingin mo, ikaw ang tinutukoy sa bawat pahayag, lalagyan mo ng check ang bilang. Pag sa tingin mo naman ay hindi ikaw ang tinutukoy, mamarkahan mo ito ng X. Una, natuto akong maligo mag-isa noong ako ay 8 taong gulang. Pangalawa, kailangan pa akong paalalahanan na dapat magsipilyo ng ngipin bago matulog sa gabi. Pangatlo, nagwawalis ako ng sahig tuwing umaga. Pang-apat, tinutulungan ko ang aking nanay na maghanda ng aming pagkain. Pang-5, alam ko kung paano magtali ng sintas ng aking sapatos noong ako ay 5 taong gulang. Pang-6, umiiyak pa ako sa loob ng tindahan ng mga laruan kapag hindi binibili ng aking mga magulang ang gusto ko. Pang-7, iniiwan ko pa rin ang mga madudumi kong damit kahit saan. Pang-8, nagsimula akong magdasal bago kumain noong ako ay 5 taong gulang. Pang-9, tinatapos ko muna ang mga gawaing pampaaralan bago makipaglaro sa aking mga kaibigan. Pang-10, lagi akong may tirang pagkain noong ako ay nasa unang baitang. Processing question. Kinakailangan mo na naman ng isang papel at sasagutan mo ang mga tanong na may kaugnayan sa iyong ginawa na may pamagat na it's me. Una, nag-enjoy ka ba sa gawaing ito? Bakit? O bakit hindi ka nag-enjoy? Pangalawa, pumili ng 2 pahayag na makakapagsabi ng mga pagbabago sa iyo. Pangatlo, pumili ka ng 2 angkop na gawi at 2 hindi angkop na gawi ng isang mag-aaral na nasa ika-4 na baitang. Pang-4, bakit mo naisip na ang mga ito ay angkop na gawain at hindi angkop na gawain ng isang batang nasa grade 4? Tandaan mo, kapag sinabi nating developmental change, ito ay isang uri ng proseso ng pagbabago sa isang tao habang siya ay lumalaki. Kasama na dito ang pagbabago sa pisikal na anyo ng katawan, pagkatuto ng bagong kasanayan, pagpapaunlad ng kakayahan, at pagtagumpay sa mga kahinaan na bukod sa iba. Kapag sinabi naman nating skills o kasanayan, ito ay ang kakayahan nating gumawa ng mahusay sa isang bagay. Halimbawa, pagbabasa, pakikipag-usap, at paglutas ng math problems ay ilan lamang sa ating mga kakayahan. Kapag sinabi namang interes, ito ay ang mga bagay na gusto mong magkaroon, gawin, at matutunan. Halimbawa, pagtakbo, pagtatanim, paglinis, pagkain, at paglalaba ay ilan lamang sa mga maaaring maging interes ng mga tao. Kapag sinabi naman nating strength o kalakasan, ito ay ang mga magagandang kaugalian na mayroon ka na maaari mong magamit sa isang sitwasyon. Halimbawa, pagiging tapat,
pagiging maagap, malinis, masunurin, marespeto, at may magandang boses sa pagkanta ay ilan naman sa mga halimbawa ng kakayahan ng mga tao. Kapag sinabi nating weaknesses o kahinaan, ito ay ang mga katangian na mayroon ka na dapat mong mapagtagumpayan. Halimbawa, pagiging madaldal sa klase, pagpasok ng huli sa klase, pagiging malungkutin, mahiyain, maiksi ang pasensya, at pabago-bago ay ilan lamang sa mga kahinaan ng isang tao. Tandaan na dapat sanayin ang ating mga sarili na magkaroon ng mabuti at positibong pag-uugali sa pakikitungo sa iba para magkaroon ng mabuting relasyon sa mga ito. Kasama na dito ang pagkakaroon ng tamang naiisip, nararamdaman, at paniniwala. Ang appropriate behavior o naangkop na gawi ay ang tamang paraan kung paano ka nagre-react o tumutugon sa isang sitwasyon. Ang inappropriate behavior naman o maling pag-uugali ay tumutukoy sa hindi tama o maling pagtugon mo sa isang sitwasyon. Narito ang halimbawa ng isang sitwasyon na maaari mong maranasan. Ang iyong kaklase ay nakakuha ng pinakamataas na marka sa pagsusulit. Ang appropriate thought o ang angkop na dapat iniisip mo, kaya niya ito nakuha dahil siya ay nag-aral ng mabuti. Ang inappropriate thought naman o ang maling iniisip mo, kaya siya nakakuha ng mataas na marka ay dahil nandaya siya sa pagsusulit. Sa iyong feelings naman o nararamdaman, ang tamang nararamdaman mo ay naging masaya ka para sa iyong kaklase. Ang mali naman ay ang mainggit dito. Sa iyong belief naman o paniniwala, ang appropriate o tama ay naniniwala kang matalino ang iyong kaklase. Sa inappropriate naman o maling paniniwala, kaya siya nakakuha ng mataas na marka dahil siniswerte lamang siya. Para naman sa behavior, ang appropriate o tamang pag-uugali, ikaw ay mag-aaral ding mabuti o lalo pang magsisikap para maging katulad ka ng iyong kaklase. Ang inappropriate behavior naman o maling pag-uugali ay ang ibabash ang iyong kaklase dahil lamang sa nakakuha siya ng mataas na marka. You can do it o kaya mo itong gawin. Sa gawaing ito, mayroon kang 25 minuto. Ang tawag sa gawaing ito ay may plan of action. Una, kailangan mo ng isang papel. Pangalawa, isipin mo ang isa sa iyong mga kahinaan at kung paano mo ito tutugunan. Pangatlo, gagawa ka ng plan of action kung ano ang gagawin mo para mapagtagumpayan ang iyong mga kahinaan. Kailangan mong sundin ang template na nasa ibaba. Pang-apat, isulat mo ang mga tamang pag-uugali na dapat mayroon ka. Narito ang sample template ng My Plan of Action activity. Sa gawing itaas ay isusulat mo ang pamagat na may plan of action to overcome my weakness. Sa baba nito, ilalagay mo ang my weakness. Dito mo isusulat ang iyong napiling kahinaan. Pag naisulat mo na ito, guguhitan mo ito. Pagkatapos, isusulat mo naman ang my target. Dito naman ay isusulat mo ang gagawin mo para mapagtagumpayan ang iyong kahinaan. Pagkatapos ay guguhitan mo ulit ito. Sumunod naman, isusulat mo ang plan of action.
Dito naman ay ilalagay mo ang mga hakbang na dapat mong gawin para mapagtagumpayan ang iyong mga kahinaan. Dito mo rin ilalagay ang mga dapat na gawi na mayroon ka para mapagtagumpayan ang kahinaan mo. Pagkatapos ng gawain ito, susundan mo naman ng What I have learned. Mayroon ka namang 25 minuto para gawin ito. Ang pamagat ng gawain ito ay This is me. Una, subukan mong iguhit ang iyong sarili sa isang papel. Pangalawa, sa ibaba ng iyong drawing, isusulat mo ang mga pagbabago sa iyong katawan, kakayahan, at interes na masaya kang nagkaroon. Pangatlo, kulayan ang iyong ginuhit at ibahagi ang iyong ginawa sa iyong mga magulang o tagapatnubay. Sabihin mo sa kanila ang tungkol dito. Share your thoughts and feelings. Mayroon ka namang 20 minuto para dito. Subukin mong alalahanin ang mga gawain na ginawa mo sa module na ito. At pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong sa isang papel. Una, ano ang pinakapaborito mong bahagi o gawain sa module na ito? At bakit? Pangalawa, ano ang mga natutunan mo at maaari mong ipagmalaki? Pangatlo, paano mo magagamit ang iyong mga kalakasan para mapaunlad ang iyong mga kakayahan?